Tanong, kung kontraktor ka, bawal ka mag-donate sa politiko. Kung politiko ka, bawal ka tumanggap sa kontraktor. Tama o mali? Naimbag nga aldaw kinyayo aming kakabsat, magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. Huli na, nagdadahilan pa. Chis Escudero, defensive dito sa kinasasangkutan niyang issue ngayon. Ayon po kasi dito sa balita, bakit 1% napansin? Chis Escudero turns defensive over 5 billion flood project ties to campaign donor. Senate President Francis Escudero has pushed back against insinuations that a contractor who was also his biggest campaign donor was given undue advantage in securing over 5 billion pesos worth of flood control projects. Lawrence R. Lubiano, president of Centerways Construction and Development Inc., donated 30 million pesos to Escudero's 2022 senatorial campaign. His company was among 15 firms named by President Ferdinand Marcos Jr. on August 11 as having cornered 100 billion pesos in flood control projects over the past 3 years. In a press conference Tuesday, Escudero questioned why public scrutiny has zeroed in on his connection to Lubiano rather than on other contractors flagged by the president. Bakit ba pinupuntirya ng Rappler at ninyo ang 1% ng 550 billion? Nasaan yung 99%? Talagang ang unang article na ilalabas, napaka-coincidental naman, galing naman masyado. Unahin natin yung 1% bago yung 99%. Hindi inuna yung pinakamalalaking kumpanyang binanggit ng Pangulo, isa pa sa pinakamaliit. Pero maging ganun pa man, dahil wala kaming tinatago, sasagutin ko palagi yan at hindi ko tatalikuran yung responsibilidad na maging transparent at sumagot sa mga katanungan bagaman dispalinghado kaugnay sa bagay na ito. Nasa kamayan ng aking mga kasamahan kung may epekto ito o wala, pero buwang paniniwala ko na nakikita nila, they can see through this, at nakikita nilang paninira lamang ito at parte ng demolition job na pinagdadaanan hindi lamang ng inyong lingkod, pinagdadaanan ng ilan ding sa mga kasamahan ko na pumosisyon laban sa impeachment ng gusto ng ilang mga grupo, sektor at tao. Wala akong kilala na kontratista o supplier dito sa Senado. At pansin nyo, nilahad ng isang pahayagan na bakit tahimik, bakit nananahimik ang Kamara kaugnay sa pahayag ng Pangulo kahapon. Hindi ba? Tanong pa ni Escudero, bakit daw pinagtutuunan ng pansin yung 1%? Yun pa talaga, yung 1%. Na para bang apakaliit nga naman pakinggan, 1% lang of 100%. So, nasaan pa yung 99%? Escudero stressed that most of Lubiano's contracts were awarded before his return to the Senate in 2022 after serving as Sorsogon governor from 2019 to 2022. For the record, sabi ni Escudero, wala akong kinalaman sa pag-identify, paggawa ng program of work, pag-bid, pag-award, pagbayad, pag-inspeksyon ng anumang proyekto sa pamahalaan, sa Sorsogon man o sa labas ng lalawigan ng Sorsogon. While acknowledging his friendship with Lubiano, Escudero denied any business ties. Hindi ako bahagi ng anumang negosyo kaugnay ng construction o supply sa pamahalaan mula noong pumasok ako sa gobyerno noong 1998. Siyempre nga naman, kung magiging bahagi ka pa ng negosyo ng construction, bukong-buko ka naman na nun. Sabi kasi dito sa Rappler, Chis Escudero's top campaign donor bags 5.16 billion pesos in flood control projects. More than half of Centerways Construction's flood control projects have been in Senator Chis Escudero's home province of Sorsogon and within his district. Hindi ka pa ba naman magdududa niyan? Hindi ka ba naman magko-question? Sabi dito sa balita, it is raining flood control project contracts for Senate President Chis Escudero's biggest campaign backer. Paano kang hindi magtatanong? Umuulan ng proyekto para sa flood control itong biggest
campaign backer ni Escudero. Dahil yun yung tanong natin noong umpisa eh. Na tama ba na ang kontraktor ay magdodonate sa isang politiko? Kasi kung ikaw ay tatanggap ng donasyon mula sa mga kontraktor, siyempre, may kapalit yun. Tumanggap ka ng donasyon para sa iyong senatorial bid. Tapos, ganun-ganun na lang. At magkano ba yung donasyon? 30 million pesos. 20% ng naging donasyon na natanggap ni Chis Escudero. Lahatin mo na yun, ha? 20% galing dito sa campaign backer na to. Lawrence R. Lubiano, the president of Centerways Construction and Development, Inc., was Escudero's top donor in the 2022 elections, dropping 30 million pesos into the senator's campaign funds based on his official statement of contributions and expenditures. So ito galing na mismo sa official statement of contributions and expenditures ni Chis Escudero. And that's 20% of 146.5 million pesos cash contributions received by Escudero. Fast forward to President Ferdinand Marcos Jr.'s administration. Centerways Construction is swimming in government deals. From 2021 to 2024, the company reeled in 5.16 billion pesos worth of flood control projects. The Sorsogon-based construction firm only had 5 flood control contracts in 2021, but in 2022, it secured 44 contracts, a nearly 9-fold jump. Centerways Construction ranked 7th among the top 15 flood control project contractors named by President Marcos for the period July 2022 to May 2025. Yan kasi, kasalanan ni BBM yan eh. Bigla ba naman gustong imbestigahan itong mga contractors na to? Magkakabukingan nga naman, di ba? Yan ang ating presidente. Gusto maging transparent. Yan ang tatak BBM. Dapat transparent. Hindi itatago mo yung iyong mga ginastos at ayaw mong sagutin. Ayaw mong pangatawanan kung saan mo ginastos yung pera ng bayan. Dito ngayon, kitang-kita po natin sa pamamahala ni BBM. Gusto niyang ibalik ang tiwala ng taong bayan sa gobyerno natin. So ngayon, ito, nagkakabukingan. Mantakin nyo, biglang lumabas tong issue na to. Pero siyempre, minamaliit yan ni Chis Escudero. 1% lang naman daw eh. Maliit lang yun, 1% lang. So, natuloy nga yung flood control project ng Centerways Constructions. Pero, guess where majority of the work is happening? 96% of Centerways Constructions projects from 2021 to 2024 are in the Bicol region. Of the 54 projects in Sorsogon, 36 are in the 1st District, Escudero's longtime political turf. Since 1987, it has been ruled in turns by Chis, his father Salvador, his mother Evelina, and his sister Maria Bernadette. Before Chis returned to the Senate in 2022, he served as governor of Sorsogon from 2019 to 2022. Hindi ba nga, President Marcos, sa kanyang huling State of the Nation, he vowed to crack down on corruption in flood control projects. Sabi ng ating presidente, mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys, kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. So sa tingin ninyo, ito ay nakasentro lang kay Chis Escudero? So ngayon, sinisisi naman itong si Chis Escudero as usual ang House of Representatives. At sinasabi niyang demolition job daw ito ng House dahil sa pagkampi niya kay Sara Duterte. Sagot ng House ayon sa GMA News, House denies alleged demolition job versus Escudero. The House of Representatives dismissed the claim of Senate President Francis Chis Escudero that lawmakers from the lower chamber were allegedly behind a supposed demolition job against him. Sabi ni House spokesperson Attorney Princess Abante, siguro sa sitwasyong ito,
It is not me, it is you na yung issue niyan. Hindi na po kami ang may problema po dito. Meaning yung House, hindi na nila problema ang problema ngayon ni Chis Escudero. Ikaw ang dapat magpaliwanag niyan, Chis. Yan ang ginagawa ng Senado. Lahat ng pagkukulang nila or pagmamalabis, isinisisi sa House. Kasi part ng scheme nila yan kung bakit si Chis Escudero ganun na lang ang pagtatanggol kay Vice President. At pati si Chis, sinisiraan na ang House, particular na si Martin Romualdez. Kasi pala, may lalabas na ganito mga issue. Kung paghahambingin mo nga naman yung 99% sa 1%, chicken feed lang yung 1%. Pero magkano yung 1%? Ayon sa Rappler, inaasahan naming tatalak ang Senate President pagkatapos lumabas ng exclusive story ni Patrick Cruz na Chis Escudero's top campaign donor bags 5.16 billion in flood control projects. Si Lawrence R. Lubiano na Pangulo ng Centerways Construction and Development Inc. ang nagbigay ng pinakamalaking ambag sa kampanya ni Escudero noong 2022, ang taon na babalik siya sa Senado mula pagkagobernador ng Sorsogon. Ayon mismo kay Escudero, matagal na kaibigan at tumutulong tubong Sorsogon talaga si Lubiano. Kasama ang Centerways sa inilista ni Pangulong Marcos na 15 contractors na kumopo ng isa sa bawat 5 flood control projects sa buong Pilipinas. Noong 2021, 5 lang ang kontrata nito mula sa Department of Public Works and Highways. Noong 2022, naging 44 bigla. From 5 to 44? Hindi. Demolition job lang yan, sabi ni Chis. Karapatan ng bawat opisyal na umalma kung sa pakiramdam niya ay binabanatan siya ng mga periodista. If I may add, expected din ang paboritong balik ng nahuhubaran sa publiko. Demolition job ito ng bigger political forces. Ginagawa ito ng journalist na kasabwat ng pinaghihinalaan nilang kalaban. Dahil sabi nga ni Chis Escudero, bakit daw pinupuntir yan ng Rappler at ng mga periodista o ng mga journalist yung 1% sa 550 billion. Nasaan nga naman yung 99%? Pero, huwag nating pagmukaing maliit lang ang pinag-uusapang numero. Kahit na 1% lang yan sa kabuuan. Dahil katumbas yan ng 5.16 billion. Billion po ang pinag-uusapan dun sa 1%. So, Chis Escudero, huwag mong minamaliit yung 1%. Bilyonis pala ang halaga nun. Bakit hindi mo sinabi na bakit ka pinupuntir yan ng demolition job? 5.16 billion lang naman yun. Pero minaliit mo. Para isipin ng taong bayan na 1% ang liit-liit pinupuntir yan si Chis Escudero. So, balik po tayo sa tanong ko sa opening po natin kanina. Kung kontraktor ka, bawal ka mag-donate sa politiko. Kung politiko ka, bawal ka tumanggap sa kontraktor. Tama o mali? Tingin ninyo, defensive ba itong si Chis Escudero? O demolition job lang talaga ito ng mga kalaban ng Senado? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.